probinsya. Kaya nakilala kong nanay yung lolo't lola ko eh. Na magulang. Oo, tama. Kaya kinukwento ko nung kami bata pa, ang hapagkainan namin, napakahaba, parang 3 dipa. Nung araw eh. Ganun talaga. Kahit kami. Oo. Hindi ka po pwedeng mahuli sa pagkain kasi pagka nahuli ka, wala kang ulam. Ayun, 2 bagay. Wala ka ng ulam pagkagalita ka pag tatay mo. Di ba? Oo. At saka silang lahat, hindi makapagsimula ng kain, pati kapatid mo, galit na sa'yo. Kasi nga, kaya naman ginaganon para magkasya Yun. sa dami nyo, di ba? Kasi kung may mauna kumain, may mauubusan. Nako. Anyway, mamaya, tuloy natin yan. No? Mga kapanayam lamang natin, si Colonel J-Rex Bustinera, tagapagsalita po ito ng Bureau of Jail Management and Penology. Ano ha? Colonel, muli po, napapanood kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live po sa aming palatuntunang Saganang Mamamayan. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Colonel, magandang hapon po muli sa inyo. Magandang hapon po, sir, at sa mga sumusubaybay at nakikinig. Pasensya na po, hindi po ako makapag-on ng video at nasa field po ako. Dito pa rin po ako sa Pasig ngayon, nakaantabay. Ganun po. Akala ko naghahanda kayo ng kainan para sa inyong pamilya. Ano? Baka pauwi na rin sila. Baka bigla kayong pauwi. Ang problema, hindi sila makauwi dyan. Ganun. Meron silang high-profile inmate na binabantayan. Ganun ba? Oo. Kasi nang Tama, sir, tama. Nandito ba tayo? Opo. Andyan ho ba si Alice Guo? Nandiyan pa rin? Opo, 9:33 ng umaga, na-receive po namin siya from PNP custody at naiproseso naman na natin. At ngayon nga po, ang update natin, bandang 3:43, inilipat na siya sa selda na pang normal na selda natin. May kasama siyang 44 PDL ngayon doon. 44? Opo, bali 44 po siya, 44 na sila magkakasama sa selda. Pero pagka sinabi bang selda, anong itsura nun, Colonel? Ito po ay nasa 45 square meters na space, parang studio, and then ang wall po nito, ang dingding ay rehas. So meron po itong 10 bed banks na triple deck na pinagdikit-dikit paikot sa selda para may higaan. Tabi-tabi po sila sa per level. So triple deck. So ngayon po may na-identify po na sa second level po siya matutulog banda malapit dito sa may rehas para na monitor ng duty. Ayun. Pero hindi ho ba nag-utos din ng Pasig RTC na doon muna siya uli sa PNP Custodial Center dahil sa pinagbigyan yata yung petisyon niya na doon na lang manatili dahil sa kanyang mga death threats, Colonel? Hindi na po ito updated, sir. Meron pong lumabas ngayong hapon na receive po ng BJMP na moot na po ang ang unang order ng judge na kasi nga po nailipat na. Naku. Ang motion po kasi niyan ay to prevent the transfer from PNP to BJMP. So ngayon po, Miss Alice Go, PDL Alice Go will remain in BJMP custody until further notice ng court. Ayun, buti na lang nalinaw nyo yan, Kasi may lumabas na ganong balita na may ino-order na dun siya manatili. Namut pala dahil nauna nang nailipat, Colonel. Pero okay ho ba dyan? Wala namang... Kasi kung ang kanyang batayan ay death threat, safe ba si Alice Guo dyan sa Pasig jail? Yes, sir. Sa part ng BJMP, we assure her safety and security, sir. Tiningnan po namin ang profile ng bawat isang makakasama niya. At yun po yung nakita namin na wala naman talagang threat o high risk na PDL doon na maaari mag-threaten sa buhay niya. At majority po dito ay drug-related cases. 80% nga po noong nakakulong doon sa selda ay drug-related. The rest ay crimes against property. So wala po tayong nakita dito any violent profile ng PDL o anyone na maaari mag-threaten sa kanya or any intelligence information na na-receive namin. So, but then again, tight pa rin po ang security natin. Nagdagdag tayo ng mga tauhan. May mga additional personnel tayo na sasama pa rin sa kanya sa hearing. At ganoon din, 24/7 ang monitoring. Katabi niya mismo po yung clinic at malapit yung duty station po doon. Ganoon din naman sa ibang selda. Nilapit siya sa may rehas po para nakikita talaga. Para sure tayo na may nakamonitor lagi. Pero doon daw sa medical examination, para lumilitaw na meron siyang mahina yung lung infection. Baga.
Colonel? Bago daw yun eh. Ito po kasi yung nakita ng PNP, pina-X-ray po kasi siya bago dalahin sa jail. Ngayon naman po, as part ng aming due diligence, ayaw din po kasi namin na magtagal siya sa isolation na walang kailangan na test. So, nagpat-conduct po tayo ng sputum test ngayong araw. Lumabas ngayong 3:43 ng hapon na negative naman po siya sa tuberculosis. At cleared naman siya. So, kaya po inilipat namin siya sa regular na selda na 44 nga po sila doon. Ayun. No? Kasi doon sa sputum, nilitaw kung meron kang lung infection eh. So, dito sa inyong latest, wala pala, Colonel. Tama po, wala po. At ito ay sinuri naman sa isang laboratorio na kung saan namin pinapadala talaga lahat ng mga sputum specimen ng mga ibang PDL din na may TB sa buong NCR ng BJMP. Kaya reliable naman po ito. Ayun. Sino ba nagpalabas nung meron daw siyang lung infection? Ito po yung galing sa sa X-ray niya po talaga galing PNP po. Pero nung nakaraan kasi, wala naman sinabi ngayon. Parang kung kailan siya dapat malapit na ilipat, Nelson at Colonel, biglang lumabas itong yung lung infection niya. At least ngayon napatunayan nyo. Sabi nyo na nga, sa latest na result, magiging mutin academic na rin po ito, Colonel, Tama, sir. Kasi nga po, sinisiguro natin na walang VIP treatment or any special treatment dito. Ayaw din naman po namin na mag-isa lang siya sa isang isolation o kaya doon siya sa mas maluwag na selda dahil lang po sa presumption na may sakit. Kaya po kinumpirma talaga po natin ngayong araw at napatunayan nating negative naman, kaya inihalo na po siya. Yun lamang po yun ang rason para sure lang din naman po tayo. Maprotektahan din yung ibang PDL, baka mahawa po. So kapag meron itong kailangan daluhang mga hearing, pagdinig sa Kongreso, kayo na ba magbibigay ng security sa kanya? BJMP na po ba o ang pulis pa rin? BJMP na po ang magpo-provide ng security dito. Bagamat meron pa rin po tayong lateral coordination sa Pasig City Police Station na nakahanda naman pong tumulong sa ating convoy. But generally, majority of the security are BJMP personnel. At nagdagdag talaga na rin tayo na kung sino yung mga personnel dito, sir. At na po ito, nakahanda na. Ayan, Para lang po sa, yun bang Pasig City Jail ay gaano kalayo sa Pasig RTC? Hindi naman po ito kalayuan, sir. Siguro around mga 15 minutes po dito. Kaya given doon sa, of course, mag-change lang sa traffic. So mas malapit talaga dyan kaysa doon sa galing pa sa Krame, Definitely, sir. Opo. Within Pasig jurisdiction na din po yung RTC, within the Pasig City po. Kasi nung, pasensya ka na, Kel, nung kami reporter kasi ni Nelson, ang Pasig RTC nandun sa Kapitolyo. Sa Kapitolyo, At di saka ba? madalas dyan yung jail, malapit sa mga RTC. Andun na rin di ba? Lalakad na lang yung Ngayon kasi bago na rin yung, parang naiba na rin yung facility ng, ng Bureau of Jail Management Penology, Pasig. Saan ho ba naka-location ngayon niya, Colonel? Sa Barangay Pinagbuhatan po. Sa Pinagbuhatan na. Opo. Anyway, Colonel, baka meron pa po kayong gustong banggitin o kung ito sa issue ni Alice Guo. Sa ngayon po, natanggap na po namin siya. Nakalagay siya sa isang regular na selda at inuulit po namin. Wala pong VIP treatment dito. Pang-ordinaryo lang po talagang PDL ang treatment at ang proseso natin sa kanya. Makakaasa po kayo na safe and secure siya dito and makakarating siya sa kanyang mga pagdinig kung meron. Tsaka medyo educate nyo nga kami. Kasi minsan nagtatalo kami dito sa usapin na VIP treatment. Paano ba masasabi na isang gaya niya? Kasi si Alice Guo, ako po technically, dapat naman talaga maging VIP ang trato natin sa kanya. Kasi high profile inmate. Dahil sa kaso. Dahil sa kanyang kaso. Hindi dahil dun sa personalidad, kundi sa malaking kaso. Kasi pag may nangyari dyan, kayo ang sisisihin yan. So technically, VIP ang treatment natin sa kanya. Ano ba yung special treatment? Dapat special. Hindi ordinary treatment. Ano ba yung sinasabi nating bawal na VIP treatment, Colonel? Ito po ang ginagawa po kasi ng BJMP. As much as possible, pantay-pantay ang pribileyo nila sa loob. Pantay-pantay din ang pagtrato. Hindi walang preferential treatment. Yun po yung sa special treatment, sir. Opo. Ibig sabihin lahat ng karapatan, pagdalaw, lahat walang pinipili. Ordinaryo lang.
Ang sa VIP treatment naman po, yung may mga, alam po natin, may mga past kasi po kami na nakita din dati sa mga naimbestigahan, na halimbawa, mag-isa lang siya sa selda, na meron namang pang regular selda, nagsisiksikan. Ayaw po natin yan. Dapat pare-parehas lang po ang pagtrato natin. Pero yung in terms of high profile siya, sir, dahil high profile siya, may special consideration kami for security. Sabihin, nag-tighten kami ng security. Pero yung pagtrato sa kanya, sa kanyang pribileyo bilang PDL at ang pang-araw-araw niyang gawain dito ay ordinaryong PDL lang. Ayun. Paano ho ba yung ano? Yung bang mga yung mga PDL po ba ay pwedeng, di ba may, ano bang pagkain nila na regular, ordinaryo? Budget po natin dyan, 70 pesos. Pag tatlong kain na po yung 70 pesos na yun. Kasya? Tulad po kanina, yung menu po kanina nakita natin, ang almusal po ay sopas, macaroni soup. Then ang tanghalian po ay pinakbet na may 1 cup of rice. At hindi ko pa po na-check yung hapunan ngayon. Ayun. Pero Kasi kung kaya ko naman natanong yung Jen, ay, halimbawa, ako naman si Alice Guo. Meron naman akong pera, halimbawa, o meron akong mga kasamang pwedeng bumili, pinapayagan ba yun na magdala ng pagkain? O dalhan ng pagkain yung mga PDLs? Opo, meron naman po tayong policy dyan, yung paabot. Kaya lang po, lutong pagkain lamang po ito at kailangan consumable within the day. Kasi baka mapanis, masira ang tiyan ng ibang mga PDL o siya. Ay, masakit sa ulo po yung pagbabantay sa ospital noon. Kaya nga po, allowed naman po yan basta dala ng dalaw at subject to inspection. Ibig sabihin, tine-check natin kung may kontrabando. At kung cleared naman, allowed yan, sir, at within visiting hours lang. Ayun naman pala eh. Hindi VIP treatment yun. Halimbawa, nagpabili siya, nagpaabot siya. Ate, padala mo ako ng pagkain ito, hindi ako makakain ng ayaw ko yung... So, pwede naman pala yung ganun, Kernel. Pwede naman po, basta dalaw niya po talaga ang magdadala. Hindi po pwede magpa-deliver kasi kailangan po accountable yung mag-aabot. Kung may nakaipit pong kontrabando dyan, kailangan may huhulihin rin tayo. Mamaya, yung masayang manok pinasukan pa na kung ano. Hindi, sad chicken na yan, hindi na chicken joy. Pero si Colonel J, parang pogi kayo, Colonel eh. Nakita mo yung picture, Kayo ba ay single o double na? Happily married po. Ayun! Kasi si Alice Guo, ibang... Pakindat-kindat lang yun. Baka makindatan kayo. Kaya salamat po ng marami, ha? Opo, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ayan po si Jail Superintendent J. Rex Bustenera, tagapagsalita po ng BJMP. Ayan, Kasi alam mo, minsan